Palo, mga taga-Palo, mga driver, mga pasahero, mga tendero, mga negosyante, dagkogudti, mga tagapagbantay at tagapangasiwa sa lugar nito, mapagpalang tanghali po sa inyong lahat. Ang kapayapaan ng Diyos naway dalhin sa inyong tahanan. Mga taga-Palo, mga kababayan, naparito pa ako sa biglang paglitaw sa kantong ito para ipahayag sa inyo ang mabuting balita, ebanghelyo ng karya ng Diyos, ebanghelyo na walang bayad, sapagkat sinasabi po ng banal na kasulatan sa aklat ng 2 Timoteo 4:2 na ipangaral ang mabuting balita o ang salita ng Diyos na papanahon man o hindi. Ano man po ang inyong ginagawa, tuloy lang po ang buhay sa naaabot ng tinig ng aking pangangaral. Ang hinihingi ko lang ang inyong pandinig. Tuloy lamang po ang buhay hanggat pinagkakalumbang pa tayo ng mahabang buhay dito sa lupa. Huwag po kayong magambala at magalala. Wala po akong kasama para lapitan kayo, para magbigay ng sobra, tumingi ng pera ng dahil sa pangangaral. Gaya po ng sinasabi ng banal na kasulatan, ang ebanghelyo ay pinapangaral na dapat di umano ay walang bayad. Dahil ang ebanghelyo ay para po ito sa kaligtasan ng bawat isa. Kinakailangan may pahayag dito sa lugar ng Palo itong mga mensahe mula sa banal na kasulatan, dahil sinasabi po ng ating Panginoon sa pamagitan ni Pablo sa unang Timoteo 2:3-4, sinasabi po niya, ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas, na ibig niya ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Sa makatuwid mga kababayan, kung bakit ipinapangaral ang salita ng Diyos, sapagkat ito po'y pangunahing utos ng ating Panginoon upang maligtas ang sinumang tao makarinig ng kanyang mga salita. Maligtas po sa tinatawag na dagat-dagatang apoy o impyerno na inyong nakikita na tarpulin sa aking harapan. At meron po sa likod ang tinatawag na buhay na walang hanggan at tinatawag na kaharian ng Diyos. So pinapangaral po ang salita ng Diyos dahil hindi niya na tayo, ang bawat isa sa atin na napunta doon sa dagat-dagatang apoy. Mahal po ng Diyos ang taga-Palo. Kaya sa nanaabot ng tinig ng aking pangangaral, sinabi po ng ating Panginoon, Lucas 11:28, mapapalad yung nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. So sa lahat ng naabot ng tinig ng aking pangangaral ay mapapalad po kayo. Dahil nais ng Diyos ang lahat ng tao ay maligtas. Maligtas po na huwag sila mapunta sa kapamakan, walang hanggang kapamakan ang tinatawag na impyerno. Maaari po ang lahat sa inyo ay hindi pa naniniwala sa langit at impyerno dahil buhay pa tayo. Pero alam nyo mga kababayan, hindi po natin alam ang bukas. Hindi po natin alam ang susunod na mangyayari. Dahil ang buhay ng tao, ang buhay natin, sinabi po ni Apostol Santiago 4:14, ang buhay natin ay hindi natin alam. Hindi natin alam ang bukas kung anong mangyayari. Tayo'y tulad ng usok na minsay nakikita at minsay nawawala. So ibig sabihin mga kababayan, mga taga-Palo, ang pangangaral ng salita ng Diyos hindi para manghingi ng pera, kundi para ipangaral para maligtas ang bawat kaluluwa. Dahil ang tao habang buhay pa, kapag ang tao ay namatay, meron po siyang dalawang pupuntahan ng tinatawag na dagat-dagatang apoy o tinatawag na impyerno at ang kaharian ng Diyos. Bagamat sa ngayon ay hindi po tayo naniniwala, pero ito'y ating malalaman kapag ang tao nalagutan na ng hininga. Isa lang po ang buhay natin. Kaya ang pangangaral ng Diyos, ito po ay babala at paalaala na kapag ang tao nawala na sa mundong ito o kinuha na ni Lord,
Sinabi pa nga ni Apostol Pablo, 9:27 ng Hebro, minsan lamang tayo mamatay, pagkatapos nito ay ang paghukom. Sa makatuwid mga kababayan, may isa lamang ang buhay ng tao. Mapapalad po tayong lahat kung tayo'y nagkakaedad ng 50, 60, 70 hanggang 100 at sumusobra pa. Pero hindi nalalaman ng mga tao na kapag siya'y nalagutan ng hininga at nawala na sa mundong ito, meron pa po tayong tinatawag na kabilang buhay. Tayo'y nagpapasalamat, nagkakaroon tayo ng mahabang buhay dito sa lupa sa edad na 80 hanggang 100. Pero hindi nalalaman ng mga tao kapag nalagutan siya ng hininga ay meron pang tinatawag na kabilang buhay. Kabilang buhay, buhay na walang hanggan doon sa karya ng Diyos, doon sa karya ng langit. Ngunit hindi nalalaman ng mga tao na meron ding buhay na walang hanggang kapamahan na tinatawag na impyerno. Ito po ang sinasabi ng ating Panginoon sa aklat ng Mateo 10:28, nang sabi niya, huwag niyong katakutan ang pumatay ng katawan at kaluluwa, bagkus katakutan niyang pumatay ng katawan at kaluluwa doon sa impyerno. Sa makatuwid mga kababayan, kapag ang tao nalagutan ng hinanga, dalawa lang ang kanyang pupuntahan. Kaya kung bakit ipinapangaral ang salita ng Diyos, 2 Timoteo 4:2, napapanahon man o hindi. So ngayon po, maaaring hindi kapanahonan, tanghalian, standby, pero ang inihingay ko lang sa inyo mga kababayan ng inyong pandinig. Ang may pakinig ay makinig at huwag kayong mag-alala. Walang lalapit sa iyo na maghihingi ng pera para sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, ito po ay libre at walang bayad. Sinabi po ng ating mga Panginoon sa 18 ng Mateo, yamang tumanggap kayo ng walang bayad, ibigay naman ninyo ng walang bayad. Dito, alam niyo mga kababayan, ang pangangaral ng salitang Diyos ay pagpaalaala. Inuulit ko, may isa lamang ang buhay ng tao. Ingatan po natin dahil hindi natin alam bukas makalawa ang ating buhay tulad ng usok. Minsay nakikita at minsay nawawala. Kaya ang pangangaral ay paghahanda. Maniwala kayo sa hindi. Ang totoo, mahal kayo ng Diyos dahil ang salita ng Diyos ay lumalapit sa inyo ng libre at walang bayad. Kaya po, sa banal na kasulatan, tayo nagpapasalamat at dapat alalahanin natin kapag tayo nawala sa mundong ito, dapat tayo makapaghanda kung tayo ba'y karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Dahil mabuti man o masama ang ating ginagawa dito sa lupa, alam nyo mga kababayan, mga tagapalo, sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, lahat tayo pag nawala na sa mundong ito, waray exempted mga kababayan, lahat tayo, kapag tayo nalagutan ng hinanga ng mga oras, mas maganda at napangaralan ng bawat isa upang makapaganda. Sabi po doon ni Apostol Pablo, 2 Corinthians chapter 5 verse 10, mabuti man o masama ang ating ginagawa, tayo'y haharap sa hukuman ng Panginoon. Yan ang sinabi niya sa Hebro 9:27, minsan lamang ang tayo'y mamatay, pagkatapos nito ay ang paghukom. Sa makatuwid, sinasabi ng ilan, kapag namatay na, wala na, finish na. Hindi po mga kababayan. Ang ating kaluluwa ay haharap po sa hukuman ng Diyos. Mabuti man o masama ang ating ginagawa, habang tayo nabubuhay sa sanlibutan ito, lahat po ang pinagagawa natin ay nakikita. Kaya ipinapangaral ang salita ng Diyos upang ang tao huwag mapunta sa kapamakan. Ito ang nais ng Diyos ng lahat ng tao dapat mapangaralan upang maligtas ang kanilang kaluluwa. Dahil ang ating katawan ngayon, kaibigan, malakas ka ngayon, naghahanap buhay. Ano man ang inyong ginagawa pero hindi natin namamalayan. Tulad nga ng aking sinabi kanina, sinabi ni Apostol Santiago, ang buhay natin ay tulad ng usok, minsay nakikita at nawawala. Mas maganda po tayo ay nakapaghanda. Alam niyo mga kababayan, nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil binigyan tayo ng hininga at buhay. May ibang mga tao hindi na gumigising, kinukuha na ang kanilang buhay. So tayo mga buhay pa na napapangaralan, nakakarinig ng salita ng Diyos, ay binibigyan pa po tayo ng pagkakataon. Binibigyan tayo ng pagkakataon sumunod sa kalooban ng Diyos. Dahil ito po ang kaharian ng Diyos na inyong nakikita. Lahat ng mga reliyon,
iba't ibang mga uri ang ating pananampalataya at mga reliyon. Ang salita ng Diyos ay para sa lahat ng tao. Para ang lahat ng tao makarating, nais ng Diyos ang lahat ng tao maligtas makarating sa karya ng Diyos. Ngunit alam niyo ba mga kababayan, kung kayo nagsusurit, nagbabasa ng banal na kasulatan, napakahirap po palang makapasok sa karya ng Diyos. Alam niyo ba kung bakit mga kaibigan, sa aklat ng Mateo City 13 hanggang 14 sinabi ng ating Panginoon, magpumilit kayo pumasok sa makipot na pintuan. Maraming nagpipilit na pumasok ngunit hindi makapasok at kakaunti lamang ang nakakasumpungan niyon. Ngunit malapad at maluwang ang daang patungo sa kapamakan at marami ang nagsisidaan doon. Ang ibig sabihin nito na sinabi ng ating Panginoon, ang lahat ng tao binigyan ng kalayaan, gumawa ng mabuti at masama. Ngunit ang lahat ng ito, kung marami kang ginagawang masama, pagdating ng paghuhukom, tayo harap sa hukuman ng Panginoon, hindi tayo makakaligtas. Kaya ngayon pa lang, ang pangangaral ng salita ng Diyos, na panito pa ko hindi para kumbinsin kayo, ano man ang aking samahan, ano man ang aking reliyon. Ang salita ng Diyos ay para sa lahat ng tao. Para bigyang babala na meron po ang tao pupuntahan. Dalawa lamang ang pupunta ng tao, langit ang impyerno. Ngunit tulad ng aking sinabi kanina, napakahirap po makapasok sa karya ng Diyos. Mismo ang ating Panginoon nagsasabi sa aklat ng 7:21 ng Mateo, sabi niya, hindi lahat ang tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya ng langit. Sa makatawid mga kababayan, hindi lahat kung sino ka man na tumatawag sa Panginoon ay napakahirap po dahil napakakipot po. Marami pong mga pinagbabawal. Marami pong mga labag sa kalooban ng Diyos na hindi na mamalayan ng mga tao na ang kanyang ginagawa na buong akala niya na siya ay makakapasok sa karya ng Diyos. Ngunit napakahirap pala. Kaya pinapangaral ang salita ng Diyos upang ang sino man isa sa inyo na mapili ng ating Panginoon. Dahil sa banal na kasulatan, sinabi ng ating Panginoon sa 22:14 ng Mateo, sabi niya, marami ang tinawag datapat kakaunti lamang ang nahihirang. Itong tinasabing kakaunti mga kababayan, ito po yung makakapasok sa karya ng Diyos na tumutupad sa kanyang kalooban. Ano po ito yung kalooban? Kaya nga sinabi kanina ng ating Panginoon sa 7:21, hindi ang lahat tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya ng Diyos, kundi yung lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. So ang ibig sabihin mga kababayan, tayo po'y magbasa ng banal na kasulatan. Doon po natin makikita yung mga kalooban ng Diyos. Meron pong kalooban ng Diyos at meron naman pong kalooban ng tao. Kapag ang tao patuloy na sumusunod sa kanyang sarili at sa kanyang kagustuhan, tinitiyak po hindi po tayo makakapasok sa karya ng Diyos. Pero kung susundin natin ang kalooban ng Diyos, sigurado po tayo makakapasok sa karya ng Diyos. Alam niyo ba mga kababayan kung ano itong mga kalooban ng tao? Kristiyano ka man o hindi, ano man ang iyong relihiyon. Alam niyo ba itong karya ng Diyos? Tulad ng aking binanggit kanina, kakaunti lamang ang nakakasumpong na yaon. Kukunti lang ang makakapasok sa makipot na pintuan. Dahil ang mga tao hindi nila namamalayan. Simple lang ang kanyang ginawa, pero hindi niya alam siya pala ay papunta sa dagat-dagatang apoy. Ano po ito mga kababayan? Na sinusunod ng mga tao na labag sa kalooban ng Diyos. Sinabi po ni Apostol Pablo sa 1 Corintios 6:9 hanggang 10, sabi ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Pablo, hindi ba ganun niyo alam ng mga makasalanan ay walang bahagi sa karya ng Diyos? Ang lahat ng mapakipit, ang lahat ng nangangalunya, ang nakikipagtalik sa kapwa lalaki at kapwa babae, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga magnanakaw, mga maglalasing, mga nanglalait ng kapwa, at lahat ng mga sinungaling, sila'y walang bahagi sa karya ng Diyos. So mga tao, dapat papangaralan dahil ang mga bagay na ito na inyong narinig, hindi po makakapasok sa karya ng Diyos. Kaya kung bakit ibinigay ang ating Panginoong Diyos nagkatuwang tao,
Sinabi ng ating Panginoon mismo sa Juan 3:16 na sinasabi niya, dahil na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya at maniwala sa ating Panginoong Jesucristo ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Huwag mapahamak. Ano pong pagkapahamak? Ito po yung tinatawag na dagat-dagatang apoy dahil ang lahat ng tao ay papunta dito. Lahat ng tao ay papunta dito dahil sa ating mga kasalanan na hindi natin namamalayan. Ito pala ay kalooban, hindi kalooban ng Diyos. Kaya po mga kababayan, sa banal na kasulatan, isa pa sa mga kalooban ng Diyos, kalooban ng tao na ginagawa na hindi niya alam, siya pala ay papunta sa pagkapahamak. Kaya nga ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak. Huwag mapahamak doon sa dagat-dagatang apoy. Kaya po sa aklat ng Revelation 21 verse 8, sinasabi po doon sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, mga taksil, mga sumasamba sa Diyosan, at lahat ng mga sinungaling, sila ibubulid sa dagat-dagatang apoy, kasama na mga mangkukulam, kasama na ang nangangalunya, kasama na nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, mga salamangkero, mga mahika. Itigil na po ninyo yan mga kababayan, dahil ang tao hindi po makakapasok sa kanan ng Diyos habang kanya itong ginagawa. Kaya ang pangangaral ng salita ng Diyos ay bilang babala. Dahil binibigyan pa tayo ng pagkakataong magsisi at magbagong buhay ayon sa aklat ng Ezekiel. Huwag natin hayaan tayo managutan ng hininga na tayo hindi pa tumatanggap sa ating Panginoong Hesus. Itong Panginoong Hesus ang tanging lamang na namatay, nagpapako sa krus, inilibing at muling nabuhay at muling magbabalik upang iligtas ang kanyang mga sumasampalataya sa kanya. Ito lamang ang itinuturing nilang tao, ito lamang ang itinuturing nilang propeta, ngunit ito'y Diyos na muling nabuhay at magbabalik upang iligtas ang sinuman na sumasampalataya sa Kanya. Kaya pinapangaral ang salita ng Diyos bilang babala dahil mahal tayo ng Diyos. Tagapalo, wake up! Mahal po tayo ng Diyos. Kaya pinapangaral ang salita ng Diyos upang kayo'y makaabot sa tinatawag na kaharian ng Diyos na buhay na walang hanggan. Pero meron ding buhay na walang hanggan sa dagat-dagatang apoy na aking binanggit kanina na mga labag sa kalooban ng Diyos. Kapag hindi tayo tumigil sa pagkakasala, ito yung nagiging dahilan ang pagpasok natin sa kaharian ng Diyos. Sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Roma 6:23, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So ibig sabihin ng lahat ng tao pupunta po sa kamatayan. Pero ang tanong, handa ka na ba kababayan? Handa ka na bang umarap sa Panginoon? Dahil ang tao, ang lahat ng mga kaluluwa ay haharap sa hukuman ng Panginoon kapag siya'y nalagutan ng hina. Ano mang oras bumalik ang ating Panginoon, ngunit hindi natin alam kung kailan at ano, at ay importante na kapag handa tayo. Kung meron ka ng Kristo sa buhay mo, anong oras bumalik siya, ikaw ay aagawing alapa ang tinatawag na rapture. Kaya bawat lugar ay kinakailangan mapangarawan ng lahat ng tao, kaya hindi nila namamalayan. Papunta na pala sila sa dagat-dagatang apoy o tinatawag na impyerno. Mahal po tayo ng Diyos. Unang Timoteo 2:3-4, ibig ng Diyos ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan.